Thailand girl, napansin ko lang ba, marami lang talaga views ang mga videos mo sa Libak Sultan Kudarat dahil sikat ka. Pero napansin ko parang wala ka talaga give-vlog na magandang lugar sa Libak sa probinsya mo. Just saying. So ano ngayon ang pinapatunayan mo ngayon? So ibig sabihin naakyat na naman ako ng mga bundok para patunayan ko na may magandang lugar sa Libak. Wala man ako suporta galing sa tourism nila. At dahil sa probinsya pa ako ngayon na Libak Sultan Kudarat, o sige, patunayan talaga natin na may magandang lugar talaga sa Libak Sultan Kudarat. Actually guys, marami talaga mga gandang lugar sa Libak Sultan Kudarat no, na hindi pa talaga natuklasan ng Pilipinas. Kaya lang, wala man ako gana i-expose ang Libak. Oy, wala man ako suporta galing sa tourism namin sa Libak. Diba? Langoy-langoyin ko ang mga dagat ng Libak para ma-expose. Ano ako, si Sultanato? Talunin ko pa ang bayani ng Libak, no? Bala kayo dyan. So before ko ipakita sa inyo ang pinakamagandang lugar dito sa Libak, o ayan, nag-order na naman ako ng bulto-bulto ng mga alimango kasi nga sikat ang Libak dahil sa alimango. O nakita nyo yan guys, ganyan kalalaki talaga ang mga normal na alimango dito sa Libak. Pag may makita kami ng mga alimango na mas maliit na ng kaunti dyan, tinatapon na namin. Kasi nga, alimango kapital kami. At dahil di puta talaga ugali ko, so ayan no, binitbit ko ang malaki na alimango at tatakutin ko yung auntie ko. So titingnan natin ko after natin takutin, maakyat ba ang kanyang dugo sa kanyang utak at ma-high blood siya. Traidor. So ayan no, nilagay ko yung alimango sa likod niya habang katawag-tawag siya. O, maghintay lang tayo, o. Diba? So ayan guys, nag-travel na kami ng mga kasama ko, no? O, mga kamag-anak ko din yung mga kasama ko. So ayan pala sila, no? Ba, smile sila sa camera ba? Kala sunod nila, hindi ko alam na sinisiraan nila ako kung wala ako sa probinsya. Alam ko, mga ugali nyo. So ngayon guys, samahan nyo ako dahil ipapakita ko sa inyo ang pinakasikat, yes, tama kayo, pinakasikat na tourist spot ng Libak Sultan Kudarat. So alam nyo naman siguro guys, no, na ang dami-dami ko ng tourist spots na pinakita sa inyo dito sa Libak Sultan Kudarat. Kahit kailan, di man lang napasalamat ang tourism ng Libak. Ay, charot lang ha. Sa sobrang dami ko ng tourist spots guys na pinakita sa inyo about sa Libak Sultan Kudarat. Ngayon guys, ang ipapakita ko sa inyo ang pinakasikat at pinakamaganda na tourist spot namin. Dahil every time talaga na marinig ninyo ang pangalang Libak, ito talaga ang pinakauna na sabihin ng mga taga-Libak, ang Tres Andanas. So ito ang pinakasikat namin na tourist spot dito. Kaya lang, hindi talaga lahat ng mga taga-Libak pumupunta dito. Kasi una guys, di ba nakita nyo, napakahirap talaga ng daanan dito. Literal talaga. Kaya dito guys, kung hindi motor ang gamit ninyo, make sure nyo lang talaga na ang sakyan ninyo mataas talaga ang suspension. Ngayon, kung pupunta ka dito na Vios ang dala mo, before ka pupunta dito, i-contact mo na ang mga insurance mo. I-make sure mo na na-contact mo na ang mga car insurance mo ha. Bukod sa mahirap ang daan dito guys, isa din sa rason kung bakit hindi pumupunta dito ang mga taga-Libak dahil minsan nagpapakita si Wednesday Addams. So nandito si Wednesday Addams. Pero seryoso guys, tingnan nyo ha, maraming hindi pumupunta dito kasi tingnan nyo ang daan, oh. Sa ganyang daan, may ganyo ka na tourist spot ang puntahan mo or campus ang rebelde. Diba? At saka dito guys, may mga part dito na kung saan makita mo ang mga bahay ng mga surrenderettes. So alam niyo ba kung ano ibig sabihin ng surrenderettes? Yan yung mga NPA na nag-surrender. Surrenderettes. Pinasosya lang namin. At syempre sa sobrang layo dito, hindi mo magamit ang Google Map kung mawala ka. O nawala kami, o tingnan mo, o puro green. Puro green ang Google Map. Di puta. Malalaman mo na malapit ka na sa destination kung may semento na. O ayan, may 1 kilometro na haba ang semento dito, no? Pero rinig ko parang 500 million man daw budget. Sini. Bakit 1 kilometro lang? So ayan guys, nakarating na talaga tayo sa mismong destination, no? Pero before tayo makarating doon sa falls guys, na tinatawag namin ang pinakasikat na Tres Andanas na tourist spots dito sa Libak Sultan Kudarat, dadaan ka muna sa mga hagdan namin dito na kung saan ilang steps pa, no? Pero napakaganda kasi sementado na siya guys. Pero walang kahirap-hirap guys kasi may hahawakan ka, sementado na, tapos grabe guys ang palibot nito. Napakarami mga malalaking puno talaga at may mga puno din dito guys na mga kape. Alam nyo ba guys na bukod sa sikat ang Libak Sultan Kudarat sa mga alimango, marami din kami dito mga puno na mga kape. Kaya ang coffee namin dito sa Libak, beans talaga. Ang yabang-yabang yun sa mga coffee shop yun sa city. Syrup mga coffee nyo.
Syrup lang yung mga artificial. Pero seryoso guys ha, ito ang pinaka-the best na tourist spot namin sa Libak, Sultan Kudarat. Pero napakalayo at napakahirap yung daan. Pero hindi kami nagre-reklamo. Kasi ito talaga yung literal na sinasabi namin guys na mas mahirap, mas malayo, pero mas maganda. Patutunayan ko talaga sa inyo guys na malayo ang lugar na ito pero worth it. Ito pang world class talaga. Kaya sa lahat ng mga tourist namin dito na nagreklamo na malayo daw ang Tres Andanas namin na falls o kung ayaw nyo ng malayo, subukan nyo na maghanap ng falls sa highway para simentado. Tingnan natin kung may mahanap kayo na falls sa highway, mga diputa ka mo. Normal talaga hangag na malayo ang falls kasi bukid yan. Ano gusto nyo i-transfer namin ang falls sa round ball? Para malapit sa inyo. So ayan guys, after 3 hours namin na paglalakbay, no, nandito na talaga kami literal sa falls na ito. At grabe guys, first time ko at namangha talaga ako, like literal talaga. Tapos doon pala ako sa tulay guys, tapos gina-observe ko pala guys, grabe talaga kalaki, grabe kalapad talaga ang falls. Kaya lang pagdating ko doon guys, imbes na maligo ako, abaw, mantay na, nandoon pala ang mga teachers ko pag high school. So ayan, picture kami, pro sa isip ko, picture, nakalimutan ko na tipunan niyo ako ng eraser pag high school. Natapunan ako ng eraser. So ito naman yung advisor ko pag high school guys. No, section A ako. O gihaghago pero sa isip ko, binagsak mo ako sa physics, animal ka. Charot lang ha. So ayan, habang nag-usap-usap kami ng teacher ko, no, may grupo na kumakain sa likod. Ang sarap-sarap na pagkain nila, sinugba na baboy. Kaya ayun, humingi ako. Kaya sabi ko, kung hindi nyo ako bigyan, reklamo ko mo sa DNR, nagkakalat kayo ng basura sa falls. Try ito. Kaya ayun, habang kumakain kami, sabi ng teacher ko pag high school, kamusta ka na? Kaya sabi ko, ako, milyonaryo na ako. Ikaw, lubog ka lang yapon sa loan, no? Ay, charot lang ha. Hindi ko ginanyan ang teacher ko ha. Kaya sa lahat ng mga followers ko at syempre sa lahat ng mga taga-Sultan Kudarat at syempre sa mga taga-Libak, o ngayon guys, ipapakita ko sa inyo kung gaano ba talaga kaganda at gaano ka world class ang tinatawag natin na Tres Andanas. At syempre para maipakita ko din sa inyo na hindi namin tatawagin na the best tourist spot ang Tres Andanas ng Libak, Sultan Kudarat for nothing. Kaya sa lahat ng mga nagsabi na walang magandang tourist spot ang Libak, Sultan Kudarat, o ito na, ipakita ko na sa inyo ang pinaka the best namin na tourist spot. O ayan, o isigan nyo mga mata nyo. Sobrang tagal ko na talaga narinig ang tinatawag nila na Tres Andanas. Pero bilang isang taga-Libak, Sultan Kudarat, sino man tayo mag-expect na may ganitong klaseng tourist spot sa Libak palaman? As in guys, makita mo talaga in person, makadiputa ka talaga. Sobrang ganda talaga ng lugar na ito. Sa sobrang tagal ko na sa Libak guys, bakit sinasabi ko na bakit Tres Andanas talaga palagi sinasabi nila na puntahan ko daw, maganda daw doon. Tapos alam nyo guys, halos na nag-mention sa akin ang pangalang Tres Andanas, hindi mga Ilonggo, kundi mga native na tao, yung mga Tiroray god guys or Manobo, sinasabi nila, Tres Andanas, go, mafi-on. Mafi-on daw ang Tres Andanas. Ibig sabihin lang mafi-on, maganda. Pero seryoso guys ha, ito guys ha, walang halong joke guys ha. Sa lahat talaga ng mga falls na nakita ko, itong Tres Andanas na falls guys, hindi pala ito tinatawag na Tres Andanas for nothing lang. As in talaga, sobrang laki talaga ng falls na ito in person. Kasi diba, ang dami-dami ko ng falls na napuntahan at na-feature sa vlog ko. Pero yung halos talaga sa mga falls na yan guys, maganda, nakakamangha talaga lahat ng mga falls na napuntahan ko. Pero itong Tres Andanas ng falls ng Libak guys, as in talaga. Di ba halos sa mga falls? Hindi halos, sa lahat ng mga napuntahan ko ng mga falls talaga. Maganda pero limited na talaga ang pwede mong liguan. Yung falls good guys, na pwede kang maligo pero hindi ka talaga kapag gusto na ligo-ligo guys, na mag-swimming ka talaga na parang gusto mo talaga magsalom-salom. Pero dito sa Tres Andanas guys, as in, grabe talaga in person. Sobrang lapad talaga ang pwede mong liguan. Tapos yung falls talaga mismo guys, hindi siya falls na yung maliit tapos mahaba. Kasi usually ganun guys, ang Tres Andanas ng Libak guys, na hindi namin tinatawag for nothing na Tres Andanas ha. Napakataas talaga at sobrang laki talaga guys. Ang dami-dami ko na napuntahan guys ha, na falls guys ha. Pero ang Tres Andanas, pag nakita mo siya in person guys, sobrang laki talaga siya na falls. Alam mo yun, yung ang dami-dami yung layer na falls, na every layer, feel ko talaga isang falls talaga ng ibang lugar. Sobrang laki talaga. Kaya pala tinatawag na Tres Andanas itong falls namin guys. Kasi nga, 3 layer siya ng falls guys. Pero nakita ko in person, mga 15 man siya ka-layer. Paano nag-Tres Andanas? Mga mango, magtanong pangalan ito man. Hindi man dapat ito Tres Andanas, kay 15 man ka-layer. Dapat ang tawag dito, 15 Andanas.
Di puta ka pangalan. Pero grabe guys, nakita nyo yan guys. Oh, ganyan talaga ka-presko. Ganyan ka-preserve talaga ang Tres Andanas. Kasi dito guys, pili lang talaga ang pwedeng makapunta dito. Kasi una, kung magpunta ka dito at wala kang pagkain, mamatay ka sa gutom, wala kami pakialam. Kanya-kanya man dire. Wala man may nagabenta dito. At saka pagpunta ko dito guys, inakala ko talaga na walang tao kasi sobrang layo talaga guys, literal, sobrang hirap pa ng daan. Pero pagdating ko dito, sobrang dami talaga mga tao. At halos nagpunta dito, family bonding talaga. At halos na pumunta dito guys, napansin ko mga physically fit, mga maganda ang katawan. O kung may rayuma ka, huwag ka na mangharap pumunta ng Tres Andanas. Hindi mo na kaya. Another reality pa about dito sa Tres Andanas. Kung pumunta kayo dito, kanya-kanya dito Ulitin ko hindi develop ang lugar na ito. Maganda siya pero nature ang ganda niya. Hindi pa nagalaw ang falls na ito kaya presko at napaka-virgin pa lahat na makita mo dito. Kaya dapat very careful ka talaga pag nandito ka kasi natural ang lahat guys. Walang dinagdag o i-renovate ang lugar na ito para safety, para sa mga tao. Kaya pag naligo ka dito at nag-akyat-akyat ka na falls at nahulog ka at namatay ka, huwag mo kami isali sa problema mo. Again, kanya-kanya dito. Sa mga nagsasabi naman na napakaganda naman ang lugar na yan, Thailand girl, pero safe ba dyan? O hindi ko masagot ang tanong na yan 10 pala ang namatay pero hindi ko ma-conclude kung safe or hindi. Hindi ko alam kung ano isagot dyan Pero grabe guys no, imagine mo Libak, Sultan Kudarat, napakalayo ng lugar dito sa Mindanao. Pero ganyan kakaganda ang mga falls. At alam nyo ba guys, sobrang dami pa talaga kami mga maganda na falls dito sa Libak. Pero syempre, hindi ko napuntahan makuha ko sila. Hindi ba ako binabayaran? At saka isa pa sa nakapamangha sa akin dito guys, bukod sa napakataas at napakalaki ng falls, yung liguan talaga guys, as in, ma-feel mo talaga at ma-relax ka talaga dahil dito guys, kung maligo ka sa Tres Andanas, yung makaligo ka talaga na literal na parang dagat guys or parang swimming pool na napakalapad talaga ang pwede mong liguan. Pero alam nyo guys, nag-worry talaga ako na i-expose yung ganda ng Tres Andanas ng Libak, Sultan Kudarat kasi nakita ko guys, kahit na maliit yung mga tao, pero napakaganda niya na guys, yung parang nakakatakot talaga na masira ito or ma-renovate ito. Kasi guys, hindi talaga ako magsawa na sabihin pang world class talaga guys. Imagine mo ganitong klaseng falls at hindi lang ito simple na maliit guys napakalaki nito. Tatalunin talaga ng Tres Andanas ng falls na ito ang mga falls na napakasikat talaga ng Pilipinas, as in. At saka pag nandito ka guys, napaka-natural ang lahat. Kaya yung linis ng tubig guys, natural talaga. So problema nito, pag malaman ito ng mga tao at napakarami ang pupunta dito, yung mga basura. At syempre, natakot ako na pag nalaman nila ito, baka ma-shock na lang ako pag balik ko dito, may mga subdivision. Oy, bilyar Kaya minsan yun na talaga ang problema dito, no? Kasi minsan, ini-expose natin para malaman ng mga tao. Kaya ilang panilalaman naman ng mga tao, unti-unti naman nasisira at nawawala yung ganda at natural na ganda ng isang lugar. Tulad lamang nito guys, grabe talaga. Kaya idiretso ko na kay Sir Kahar, no? Ang tourism talaga ng Sultan Kudarat dahil alam ko na may plano talaga siya na pagandahin ito. Sir Kahar, huwag nyo na simentuhin ang daanan. Parang wala Fortuner. Hindi sila makita ng Tres Andanas. Para yung wala mga sakyan, hindi sila makita ng Tres Andanas. Kaya sa lahat ng mga nagmamayabang dyan about sa mga falls ninyo, Diyos ko, hindi nyo pa nakita kung gaano kadami at gaano kalalaki at gaano kaganda ang mga falls dito sa Sultan Kudarat. Ang yabang-yabang yung sa mga falls nyo ng mga sikat. Sus! Falls nyo na pang El Nino, wala tubig Tingnan nyo ang falls namin. Grabe kainit El Nino pero sobrang daming tubig ang binubugan niya. Kasi nga, ang mga falls namin dito, natural pa, hindi pa nagalaw. Hindi tulad sa mga falls ninyo dyan. Kung retokada ang mga naliligo sa mga falls nyo, mas retokada ang falls nyo. Sabihin naman ng mga bashers, hala grabe siya mag-discriminate sa mga retokada. Ako mag-discriminate sa mga retokada na 5 times ko ipa-renovate ilong ko. Sige na. Sultan Kudarat, sikat ka. Libak, isikat ka kay wala makamuga bayad sa ako. Sige na, bye. Hello everyone! So ayan guys, marami mga influencer na nagka-challenge sa akin dito sa Philbos. To sabi nila, naglaro daw sila dito, nagkaroon daw sila ng mga cellphone, ng mga TV. Tingnan natin kung totoo talaga to. Ngayon ang gusto ko, maglaro ako dito dahil gusto ko magka-iPhone 15. Subukan natin guys So una, maglaro na daw tayo dito sa tinatawag nila na ano to? Ayan, Mines. Palagay natin dito is paano man to man? 10 pa lang. Di ba lagay 20? Ngayon guys, lakihan natin. Lagay natin 1,000 kasi marami tayong pera, abi. Bet natin 1,000.
Kailangan guys, wala kami napindot na bomba ha. Pag napindot ka, tampyungon ta ka, oh. Oh, pang iPhone 15. Oh, last. Oh, di ba? Nag 2,000. Di po gaman ka challenge. Oh, ayan. 1,000 pa naman. 1,000. Oh, bet 1,000. Oh, one more. Oh, bakit wala ko pinapindot na bomba man? Oh, isa pa. Oh, one more. Oh. Oh, di ba? Cash out. Oh, gawin natin 2,000, be. 2,000 natin, be. Oh, 2,000, oh. Oh, di ba? Isa pa. Oh, isa pa. Isa pa. Puta ka na, di ba? Oh, one more, guys. One more. Oh, isa pa. 2,000 yun, ha? Oh, one more. Oh, 4,000 na. Sino talaga nag-una-una lang challenge na ito man? So ayan guys, so nakita ninyo ang pera natin na 13,000 naging 17,000 o ganun lang kadali. Pero syempre kasi nga gina-challenge ako at syempre may pera ako ng konti. O sa lahat ng gusto maglaro, ilalagay ko ang kanilang link sa comment section. Pero guys, again, baka naswertehan na talaga ako kaya wala mga bomba, no? O kayo guys, hindi ibig sabihin na maswerte ako, maswerte din kayo. O careful sa paglaro at hindi ito pwede sa mga bata. At syempre, kailangan ilaro nyo yung available nyo na pera, hindi na pambigas-bigas na laro nyo pa. O ayan, maglaro pa ako ha, kasi iPhone 15 eh.